Sa 2024 NBA Finals, ang magtatapat doon Boston Celtics at Dallas Mavericks. Sa preview, babalikan natin yung backstory, stats, matchup at intangibles. Ang Dallas yung least expected na papasok ng NBA Finals, yung Boston naman dahil sa naging move nila sa trade, nakakuha sila ng dalawang player na nagpalakas ng team. Ang Celtics din, low profile na super team. Tinag ng mga pansyon dahil kina Porzingis at Holiday na mga former All-Star kasama pa si Tatum at si Brown. Si Horford dating All-Star din pero nasa retirement age na. Sa Dallas Mavericks, ito yung naging headline sa kanila. Nagtank sila noong nakarang taon para hindi makuha ng Knicks ang kanilang draft picks. Ito yung number 10 overall. Protected kasi yun. Kasama pa to sa Porzingis trade noong 2019. Yung Dallas, na-retain nila yon dahil nga hindi sila noon nakapasok sa playoffs or play-ins. Nakuha nila sa 2023 draft si Cason Wallace na number 10. Agad naman yung tinrade ng Dallas papuntang OKC kapalit ni Dereck Lively na number 12. Katulad ni Luka, kinuha siya number 3 ng Atlanta Hawks noong 2018 NBA draft. Pinalit kay Trae Young na number 5 noon. Ang sinabi ni Mark Cuban, si Lively at Luka talaga ang gusto nilang kunin sa draft. Pero bakit hindi nila pinili at dumaan pa ng trade? Ang reason kasi noon dahil sa rookie skill table at yung trade exception na pwede makuha ng OKC at Dallas kung gagawin nila makipag-swap. Dahil nga number 10 yung Dallas, makukuha nila yung number 12. So bababa ang kontratang ibibigay noon para kay Lively. Nagkaroon ng trade exception doon ng $17 million. Sinama din kasi ng Dallas noon sa trade sa Davis Bertans. Yung $17 million na trade exception na nakuha ng Dallas via OKC trade, ginamit naman nila yon sa trade nung mid-season. Kaya nakuha nila si PJ Washington at itong si Daniel Gafford. Sa Boston Celtics naman, nakuha nila sa Porzingis sa trade na may kasama pang isang team. Yung pangatlo kasi doon, Memphis, na napunta doon si Marcus Smart. Ang Celtics naman sa trade na yon nakuha si Porzingis mula sa Wizards at yung number 25 sa 2023 NBA draft na si Marcus Sasser at yung 2024 first round pick ng Golden State na ginamit pa nila noong 2019 para kay Iguodala na napunta ng Memphis. Ng Golden State noon nagpapababa na ng salary cap noong 2019. Ang 2024 first round pick ng Warriors na napunta ng Memphis tapos napunta ng Celtics, ginamit naman ng Boston para sa trade kay Holiday na nakuha nila sa Portland. Sa backstory din, dating mga ex nila yung magtatapat. Si Porzingis, dating kasama ni Luka na nung matrade siya, nakakapasok na sa conference finals yung Dallas. Si Kyrie naman, dating ka-teammate ni Tatum at ni Brown. Sa loob ng 2 season sa Boston, nakapasok naman sila sa 2018 conference finals. Pero hindi naglaro nung si Kyrie. Hostile territory din para kay Kyrie ang home court ng Celtics. 0-10 pa siya dun. Sa stats, 2 beses nagtapat ang Celtics at Mavericks sa regular season. 2 beses tinalo ng Boston ng Dallas. 2 senaryo pa yon. Yung bago at ang after ng trade ng Mavericks. Yung pangalawa, tinambakan pa ng Boston yung Dallas. Kahit andun pa sina PJ Washington at Daniel Gafford. Pero meron ding game doon na walang Porzingis. Ito yung ikalawa. Ang Boston 3-point shooting team, 15 out of 40 per game ang Celtics sa playoffs. Ang Dallas naman, 12 out of 34. So, ni-round off ko lang yon. Medyo dikit pa yung dalawa. By average, si Jason Tatum nasa 26 points, 10 rebounds at almost 6 assists per game sa postseason. Ang pangalawa sa kanya, si Jaylen Brown, 25 points at 6 rebounds per game. Si Jason Tatum ang worst 3-point shooter ng Celtics sa postseason, pero isa din siya sa best player nila sa isolation. Meron ding 5 players ang Celtics sa kanilang starting unit na medyo mahirap tibagin. 2 scorer, 2 perimeter defender or 2-way player at 1 rim protector. Ang best defensive team na nakakatapat ng Celtics sa playoffs ay Cavaliers. Pero injured doon ang 2 main player nila, si Donovan Mitchell at si Jarrett Allen. Ang Dallas naman, si Luka 28 points, 9 rebounds at 8 assists per game. Si Kyrie nasa 22 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Ang pangatlong scorer nila si PJ Washington, 13 points at 6 rebounds per game. Ang Celtics merong 111 points per game sa playoffs. Ang Dallas naman almost 108 per game. Nasa 92 per game ang Boston sa kanilang starting unit. Ang Dallas 84 points per game.
Ang strength ng Boston nasa starting unit nila, kaya nga mahirap tibagin. Ang nagpahirapan team sa kanila, Indiana Pacers, kahit na sweep nila yon. Ang Mavericks, halos lahat ng game nila, hirap pa sila. Kahit yung Clipper series na injured si Kawhi. Ito pa rin naman ang weakness ng Boston Celtics dahil ito yung nasa stats nila. Dahil sa bench scoring, meron lamang silang 11 points per game. Ito yung sa Pacers series. Kung ibababa nila sa 6-man si Horford, tataas naman yung bench scoring nila kung ando na si Porzingis. Ang Dallas 19 points per game sa kanilang second unit at 59% shooting dahil yun kay Lively. Pareho lang din ang Dallas at Celtics na may nakatapat na best team sa second unit. Indiana Pacers 33 points per game, ang Minnesota 30 points per game. Multi-dimensional big man naman ang makakatapat ng Dallas, dalawa pa, si Porzingis at si Horford. Kayang ilayo ng dalawa si Gafford at si Lively sa loob ng paint. Ganon ang ginawa ng Celtics sa regular season na si Porzingis hindi nag-i-stay ng matagal sa paint. Kapag si Porzingis ang sentro, si Tatum ang nagiging number 4 nila. Ang binabantayan pa ni Luka either si Brown or kaya si Holiday. Ang nagbabantay naman sa kanya either si Derek White, Holiday or si Brown. Kaya madadaan pa nila sa switch yun. At ang offense ng Dallas nagpo-focus pa rin kay Luka at kay Kyrie. Pero sila kasi nakakaiwa sa depensa or nakakagawa sila ng ibang move doon. Si Luka at ang Dallas underdog pa rin sa series versus Celtics. Buong playoffs at buong career ni Luka ganun ang senaryo niya. Ang pinaka naging questionable sa Boston ay yung kanilang clutch game. So pinatunayan naman nila yun sa series versus Pacers. Meron silang average sa last 5 minutes versus Pacers na 15 points per game. Ang Dallas naman versus Minnesota nasa 8 points per game. Yung Boston Celtics doon ang pinaka-clutch sa conference finals. Si Tatum nag-a-average pa rin sa clutch ng 4 points per game pero 27% sa field at si Luka naman 3 points per game sa clutch. 44%. Ito ay kapag tabla or lamang sa last 5 minutes. Si Tatum sa 4th quarter nakakascore ng 5 points per game pero 40% sa field at 20% sa 3-point area. Ang problema lang doon ng Dallas, si Brown, Holiday at Derek White may combine na 12 points per game sa 4th quarter, 50% sa field at 44% sa 3-point area. Kung isasama si Tatum may combine silang 17 points per game. Sa Dallas, sa 4th quarter, meron silang Luka na 6 points per game, 50% at 45% sa 3-point area. Si Kyrie, 7 points, 47 and 50%. Kung apat na players kasama si Lively at si Washington, may combine silang 20 points per game sa buong playoffs sa last quarter. Ang Boston sa first half, meron silang 59 points per game. Ang Dallas nasa 53 points per game. Sa second half naman, ang Celtics meron 51 points per game. Ang Dallas nasa 55 points. So, ni-round off ko lang ulit yan. Kung magiging dikit yung laban ng Celtics at Dallas sa last quarter, sa clutch ulit magkakatalo. Yung numbers ni Tatum hindi pa rin maganda sa last 5 minutes pero may 4 kasi siyang kasama. Sa Dallas naman si Luka at si Kyrie, kapag pumalya naman yung isa, walang papalit. Mahirap masabi kung sino mananalo dahil 7-game series naman yan. Dominant yung Celtics, battle-tested yung Dallas. Ito lang yung napansin ko lang dyan. Kasi magiging question pa rin yung mga tawagan ng referee na wala tayong magagawa dyan dahil nanonood lang tayo. Pero si Luka sa buong playoffs, kailangan niyang bawasan sa finals yung pagre-reklamo sa referee. Baka dun pa siya matawagan ng technical. Hindi siya masyadong pinapansin ng mga referee ng mga nakaraang games. Pero si Luka hindi napapagod, hindi nagsasawa sa reklamo.